Okay, good day. So today we're going to solve the nth term of arithmetic sequence given the two non-consecutive terms. So for example, we have a sub 5 is equal to 41, a sub 11 is equal to 83. What is the value of a sub 18? Okay, ang gagawin natin ngayon, gagamitin natin yung formula ng arithmetic sequence, which is a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times the common difference. So since wala tayo ditong consecutive terms, kaya wala tayong mahanap na common difference. So isa pang nasa formula ay a sub 1. Since wala ditong a sub 1, i-assume natin na si a sub 5 ang gagawin nating a sub 1 dahil siya yung pinakamababang term dito sa lahat. So gawin natin a sub 1 yung a sub 5. So a sub 1 is equal to a sub 5 na ang value ng a sub 5 ay 41. Ngayon, si a sub 5 naging a sub 1. So, ibig sabihin, nag-step backward siya ng 4 na terms. So, ganoon din ang gagawin natin kay a sub 11 at a sub 18. So, mag-step backward din sila ng 4 na terms. So, lagay natin. So, 11 minus 4, we have a sub 7 is equal to a sub 11 is equal to 83. Next, si a sub 18, step backward ng 4 terms. 18 minus 4 is a sub 14 is equal to a sub 18. So ngayon, maaari na tayong mag-substitute dito sa formula. So i-assume ulit natin ang ating a sub n ay si a sub 7 dahil siya yung mataas na terms na may value. So, gagawin natin tong a sub 7 is equal to, ano ba ang value ng a sub 1? So, ito a sub 1, 41. Plus, ano ba ang value ng ating n? So, since sinabi natin na ang last term natin na inassume ay a sub 7, ibig sabihin may 7 terms. So, ang value ng n ay 7 minus 1 times d. Since ang d ay unknown, we are going to write down d. Next, substitution ulit tayo for the value of a sub 7. Ano ba ang value ng a sub 7? Ito, a sub 7 is equal to 83. So, lagay tayo dito ng 83 equals. So, bring down natin ulit yung 41 plus 7 minus 1, 6 times d, we're going to write 6d. Next, we're going to group the constant. So, itatranspose natin tong 41 sa kabila. So, bring down natin yung 83. So, from positive 41, pag tig-transpose natin sa kabila, it will become minus 41. Bring down equals, bring down 6d. Then subtract. 83 minus 41 is 42. Bring down 6d. For us to eliminate the 6 or the numerical coefficient na 6, we are going to divide both side. So kung may 6 ang value ng numerical coefficient, magdi-divide tayo ng 6 at magdi-divide din tayo ng 6 sa kabila. So 6 divided by 6 is 1, or we cancel it out. Ano ang natira? D. So 42 divided 6, 7. So ang value ng ating common difference ay 7. So hindi pa to ang final answer. So, magsosolve ulit tayo ng another solution gamit itong formula. A sub n is equal to
a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. So ngayon, hahanapin na natin yung value ng a sub 18. Ano ba ang gagawin nating a sub n? Ang gagamitin muna natin ngayon ay si a sub 14. So we're going to write a sub 14 equals, ano ba ang value ng a sub 1? A sub 1, 41. So we're going to write 41. Plus, ano ang magiging value ng ating n? So since ang ginamit natin ay a sub 14, may 14 terms tayo, kaya ang value ng n ay 14 minus 1. Ano ang value ng ating d? Yan, na-solve na natin. Positive 7. So next, bring down 41 plus 14 minus 1 is 13. Bring down 7. So, unahin natin i-solve yung multiplication. So, we're going to bring down 41 plus 13 times 7 is equal to 91. Yan. So, next, we are going to add 41 plus 91 is equal to 132. So, ito ang value ng a sub 14. Sabi dito, si a sub 14 ay equal kay a sub 18. So, si a sub 14 equal kay a sub 18. Na ang value ay 132. So, ito na yung final answer natin. Okay, let us have another example. We have a sub 7 is equal to 23. A sub 10 is equal to 11. What is the value of a sub 15? So again, ang gagawin natin since wala ditong a sub 1, i-equate natin sa a sub 7 na a sub 1. Gawin natin tong a sub 1. So a sub 1 is equal to a sub 7 na ang value ay ang value ay 23 rather. So, mula kay a sub 7 naging a sub 1. So, nag-step backward siya ng 6 na terms. So, ganun din ang gagawin ni a sub 10 at a sub 15. So, mag-step backward din sila ng 6 na terms. So, mula kay a sub 10, kakaroon tayo ng a sub 4. Kasi 10 minus 6 is 4. A sub 4 is equal to a sub 10 is equal to 11. Next. Sa a sub 15, bawasan natin ng 6 na terms. Magiging a sub 9 is equal to a sub 15. So, ngayon, gamitin natin yung arithmetic formula. A sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times the common difference. So, wala tayong mahanap na common difference dahil walang consecutive terms. So, the common difference is unknown. So, ang gagamitin nating n ay ang a sub 4 dahil siya yung mataas na terms na may value. So, hindi pwede sa a sub 9 kasi wala siyang value. Okay. Sa a sub 4. So, we're going to substitute a sub n with a sub 4. So, ano ba ang magiging value ng a sub 1? Ito, a sub 1, 23. Plus, ano ang magiging value ng n? Since may 4 na terms tayo, kaya 4 minus 1. Ang di ay unknown. So, next, substitute the value of a sub 4, which is 11. Equals 23 plus 4 minus 1 3 times d 3d. Yan. Next is we are going to transpose the constant or we are going to group the constant. So ilipat natin yung 23. So bring down 11.
So, from positive 23, pag tig-transpose natin, we have negative or minus 23 is equal to bring down 3D. Yan. So, simplify natin. 11 minus 23 is negative 12 equals 3D. So, to eliminate the numerical coefficient na 3, we're going to divide both side by 3. So, 3 divide 3, cancel. 1 or cancel. Ano ang natira dito sa right side? We have D. So, negative 12 divided by 3 is we have negative 4. So, ang ating D ay negative 4. So, ngayon, magkukompute ulit tayo ng isa pang solution to find the value of a sub 15. So, ang gagamitin natin ngayon ay a sub 9. Write the formula first. A sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Ang a sub n natin ay ito, a sub 9. So, we're going to write a sub 9 equals, ano ang value ng n? Ay, ng a sub 1, rather, 23. Yan. Plus, ano ang magiging value ng n? So, since may 9 terms tayo, so ang value ng n ay 9 minus 1. Close. Ano ang magiging value ng d? So, we have negative 4 times negative 4. Next, bring down equals 23, bring down, plus 9 minus 1 is 8. Bring down negative 4. So, unahin muna natin i-simplify yung multiplication. So, we're going to bring down 23. So, positive 8 times negative 4, we have negative 32. Next, 23 minus 32, we have negative 9. So, bring down a sub 9. So, ang value ng a sub 9 ay negative 9. Sabi dito, a sub 9 is equal to a sub 15. So, a sub 9 is equal to a sub 15 na ang value ay negative 9. So, nakuha na natin yung value ng a sub 15 which is negative 9.